Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Noong panahon nga nila Michael Jordan ay hindi pa kalakihan ang sahod na meron ng mga NBA players kung ikukumpara natin ito sa ngayon. Halimbawa na lamang si Jordan mismo. Siya nga ang highest paid player noong dekada 90 o noong 90s. Sa year 1988 to 1995 kung saan nanalo dyan si Jordan ng madaming MVP at championships ay may kontrata lamang siya na 8 years $25.7 million. Noong off-season nga ay pumirma pa lamang si Jason Tatum ng 5 years $313 million contract kung saan kikita nga siya sa huling taon ng kanyang kontrata ng $71.4 million. Ganyan na nga kalaki ang pinagkaiba ng mga kontrata sa NBA ngayon. In fact, sa 2 taon nga ni Michael Jordan sa Washington Wizards, may sahod lamang ito noon na 1 million per year. Samantalang ang mga rookie ngayon ay hindi pa nga nakakapaglaro ng isang game sa NBA ay meron na itong 2 or 4 years multi-million fully guaranteed contract. At posibleng ito nga ang mali sa NBA ngayon. Posibleng ito nga ang dahilan kung bakit nawawala ng matinding competition at competitiveness ng mga player dahil masyado nang malaki ang pera na involved ngayon. Kaya naman naglalagay na ng mga in-season tournament si Adam Silver para lang mas magtodo ang mga players at kailangan pa nga ito lagyan ng malaking papremyo para lang ganahan ng mga players sa maglaro dahil bariyan na lang nga sa kanilang $500,000. Ayon nga kay Michael Jordan sa isang lumang interview sa Oprah Show kasama si Charles Barkley noon, binabayaran mo nga daw ang mga bata ngayon base sa kanilang potensyal na posibleng maging mahusay ito at sa palagay niya nga daw ay hindi ito maganda dahil nasisira nito ang work ethic ng isang player. Kapag may nakukuha ka nga daw na sobrang dali ay hindi na mag-e-ensayo pa ng maigi ang isang manlalaro. At sa palagay ko nga ay tama ito mga kaibigan. On a lower scale, halimbawa kung ikaw ay sumasahod ng 50,000 per month, malamang ay hindi ka na nga magtotodo ng sobra para lamang sa ice tubig. Pero malamang noong high school ka o wala ka pang malaking sahod, talagang bigay todo ka nga maglaro kahit na ice tubig lamang ang taya dito. Halimbawa na lamang si Zion Williamson na aminado na natuwa ng sobra na kaya niyang mabili ang kahit na anong pagkain nang matanggap ang malaking kontrata at ang resulta nga nito ay hindi niya naabot ang kanyang full potential. At hindi lamang ito sa basketball nangyayari, pati na din sa ibang sports. Si Conor McGregor nga mga kaibigan, iba ang gutom niya noong bago lumaban kay Mayweather sa boxing. Subalit matapos ang bakbakan na ito kung saan kumita siya ng malaking pera to the point na mas malaki pa ang kinita niya dito kumpara sa lahat ng laban niya sa UFC at kahit ipagsabay-sabay pa ito, matapos nga nito he was never the same fighter. Nawala na nga yung gutom niya at kagustuhan na maging greatest of all time at posibleng ito nga ang nangyayari sa mga player ngayon. Kaya naman may mga nakikita nga tayong player na matapos na pumirma ng malaking kontrata ay bumabagsak na ang laro dahil nakuha na nga nila ang kanilang gusto. At yan nga ang opinion ni Michael Jordan na isang player but at the same time ay naging owner din. Sang-ayon ba kayo sa pahayag ni Michael Jordan?